Ayan, narito na ang President para sa ating ika-57th day na ating sharing ng devotion video at pahinga na po ng inyong lingkod para meron na naman tayong lakas at buhay para bukas. At huwag na huwag kakalimutan ang magpasalamat sa Diyos para sa bawat araw na ginagabayan tayo ng Diyos at nagkakaroon tayo ng ganitong pagbubulay-bulay ng kanyang salita. So let us all start into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, we honor and we glorify your holy name, Panginoon. At ngayon pong muli ay narito na naman kami, oras na naman ng pahinga. Salamat po, Panginoon, sa kapahingahan, sa lakas, sa sigla, Panginoon, upang magawa namin ang aming mga dapat gawin. And thank you din po pala, Lord God, dahil sa pag-approve ng aking mga amo at pagpayag na ako'y makapagbakasyon sa aming bansang Pilipinas upang maka-attend ng graduation at moving up ng aking mga anak, Panginoon. Nawa po ay maging smooth sailing lang ang lahat ng mga dapat lakarin, Panginoon, at makapagbakasyon ako ng mapayapa at maayos, Panginoon, at ligtas sa Pilipinas at makabalik dito sa aking trabaho, Panginoon, ng ligtas din, Panginoon. Pinupuri at dinadakila po kayo namin, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, sa bawat hininga, Panginoon, at sa inyong patuloy na paggabay sa aming ginagawang pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon, na kayo ang mataas, Panginoon, sa kaitaas-taasan, Panginoon, at ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, at ang patuloy na pag-iingat at pagpapatnubay sa amin ng banal na Espiritu habang kami ay nabubuhay dito sa mundo, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, na marami na kayong hinihipong mga puso, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay maging wag din silang mahiya, Panginoon, na ipahayag ang kung ano ang nasa saloobin nila, Panginoon, na natututunan nila sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. And pinapanalangin ko, Panginoon, na maging goal at priority din nila, Panginoon, ang paglalaan ng oras at panahon para sa pag-aaral ng inyong salita. Muli, tinataas po namin yung dakilang pangalan sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito tayo sa Lucas 18:21. Sinabi ng lalaki, ang lahat kong iyan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata. Yun daw mga sinabing utos ng ating Panginoong Jesus. Message. Sa naging sagot naman ng mayamang lalaki na iyon, ay parang nagmamalaki o nagmamayabang ito na natupad na daw niya mula pagkabata ang mga utos na iyon. Application. Kung sinasabi ng lalaking iyon na natupad na pala niya ang mga utos mula bata pa, ay dapat kontento na siya doon. Subalit parang naghahanap pa siya ng gagawin o idadagdag. Dahil mula sa simula pa, walang sino man sa atin ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil lahat ng mula sa binhi ni Adan ay makasalanan. Kaya kung ipinagmamalaki ng lalaking ito na nagawa na niya ang lahat ay napaka-imposible. Dahil malabag lamang niya ang isa, ay lalabag na niya ang lahat ng kautusan. Dahil sa pagmamayabang niya ay masusubukan kung tunay at totoo nga ba ang kanyang sinabi. Kailangan niya iyong mapatunayan sa gawa at hindi lamang sa salita. Dahil kahit sa panahon natin ngayon, marami ang nagsasabi na kilala nila ang Diyos, na tumanggap na kay Jesus at naglilingkod sa simbahan, ngunit sa loob ng puso at isip ay puno ng kasamaan gaya ng inggit, galit, poot, di pagpapatawad sa kapwa, at panghusga na tanging ang Diyos ang nakakakita. Ayan. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun na nga. Mas mabuti pa sana, nagpakumbaba yung mayamang lalaki na ito at sinabi na, tawag dito, Panginoon, hindi ko po nakukumpleto ang lahat ng utos na yan, diba? Kaso, ang ginawa niya, talagang sinabi niya pa na, nagawa na daw niya mula pagkabata pa hanggang sa paglaki niya, diba? So, syempre, all-knowing ang ating Diyos at ibinigay niya yung karunungan na yun sa ating Panginoong Yesus. So, sabi, parang kumbaga lang to, iniisip ko lang. Para, nakumpleto mo na pala ang lahat ng utos at nagawa mo na mula bata pa. Bakit naghahanap ka pa ng dapat mong gawin? Kasi kung tutuusin, kung sinabi mo yan, safe ka na. Kasi nga, natutupad mo naman pala lahat yung kautusan, diba? Pero, parang hindi pa siya kontento. Naghanap pa siya ng yung magagawa niya pa para makamit ang buhay na walang hanggan. At syempre,
Merong ipapagawa sa kanya ang ating Panginoong Yesus na sigurado ikakagulat niya at abangan natin kung magagawa nga ng mayamang lalaki na ito. So, ayun, kagaya na nga rin sa ginawa ko example dito na, 'di ba, alam niyo naman na tayo ay simula sa binhi ng ating ninunong sila Adan na mga unang tao na nilikha ng Diyos ay may bayad na talaga tayo ng kasalanan dahil nagsimula nga sa kanilang kasalanan, di ba? Na mula nang nabuo tayo sa sinapupunan ng ating magulang, we are destined or kumbaga nakadestino na tayo para magkasala at makagawa ng pagkakasala kung tayo man ay nabuhay dito sa mundo. Kasi di ba may ibang mga bata hindi na isisilang, either pinapalaglag or inaabort or o di kaya ay nagkaka-miscarriage or nakukunan yung buntis, so hindi natutuloy yung pagbubuntis ng bata. Ayan. Speaking of, ako nga pala ay napagigitnaan ng dalawang kong kapatid na nakunan or nagka-miscarriage ang nanay ko. So, yung dapat na panganay ay namatay, tapos akong ikalawa dapat ay nabuhay at ako ang naging panganay. Tapos yung ikatlo dapat nakasunod ko ay ano rin, nakunan din yung nanay ko. So, o diba? So, may mga kapatid ako na hindi sila naisilang dito sa mundo. Pero dahil ako ang pinagkalooban ng Diyos na mabuhay ay nais ko ng aking mga gagawain, mga sasabihin, at yung mga kung ano yung pinagkaloob sa akin ng Diyos ay mapagamit sa kalwalatian at sa ikararangal ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? Na kung saan syempre wala akong karapatang magyabang kasi hindi ako makakatayo sa inyo at makakaharap ng ganito kundi dahil sa grasya at habag ng Diyos. Kasi kung ako lang mag-isa or sa sarili ko lang ako aasa, 'di ba? Magiging mayabang ako. So, ayokong maging mayabang lalo na kapag pagdating sa pagpapahayag ng salita ng Diyos dahil ang aking intention lamang ay hindi lamang ako yung maligtas or ang aking mga kapamilya, mga kakilala, 'di ba? Ay maligtas din. At kung sino pa man yung mga makikilala ko is lagi ko pinagpe-pray kay Lord na nawa ay gamitin ang buhay ko para mas marami pa tayong maakay at maipakilala sa bawat tao ang tungkol sa ating Panginoong Yesus as tinapos na gawa niya sa ating sa krus upang tayo ay matubos na lahat ng makasalanan, 'di ba? So, ayun, nagmayabang nga siya, 'di ba? Pero sabi nga, ang lahat naman ng ating ginagawa, lihim man ito o hayag, at kung ano man yung intention natin kung bakit natin ito ginagawa, ang Diyos lang ang may karapatang maghusga sa atin. Dahil ang ating espiritu lang at ang Diyos ang magtutuos kung sakaling lisanin na natin ang ating katawang lupa, di ba? So, tawag dito, yun, may iba din na pinapakita nila na sila ay naniniwala na sa ating Panginoong Diyos or sumasampalataya na sa ating Diyos. Pero minsan may nagiging puna or napapansin ng mga tao sa kanila na parang hindi nila isinasabuhay ang kanilang mga napapakinggan ng mga salita ng Diyos, 'di ba? Na kung saan di pa rin nababago kung dati nung bago na nakakilala sa ating Panginoong Diyos is chismosa na, 'di ba? Nung naging mananampalataya pa, mas lalo naging chismosa, mas lalo pang grumabe, di ba? So, dapat, yun nga yung sinabi na, be changed by the renewing of your mind. Yung kumbaga, kung ano yung dati mong pagkatao, ay dapat unti-unti, or kung kaya mo na ito ay biglaan na on the spot ay mawala na sa'yo, ay dapat, ay gawin mo na ito. Dahil, pag yung anbawa, yun nga, di ba, chismosa ka, tapos mas lalo ka pa naging chismosa no ikaw ay nakakilala sa ating Diyos. Dapat, ang gagawin mo na is on the spot, ayan, kung kaya mo, ay tunay na mawala na sa iyo yung pagiging chismosa. Kumbaga, mag-iingat ka na sa mga salita mo, di ba, lalo na yung sasabihin mo sa kapwa mo, or maaring magdulot ng pagkakagalit or pagkakaaway, especially nung i-chinichismis mo, di ba? So, ang nais ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng mapayapa, masaya, nagmamahalan at nagpapatawaran at nagkakaisa na na mga kapwa at tayo din, 'di ba? So, wag tayong maging dahilan para magalit sa atin ang kapwa, mainggit, manibugho,
o kaya magtampo, 'di ba? So usually kung halimbawa pakiramdam mo, or halimbawa may nagparating sa na kumbaga nagtatampo or nagagalit sa yung kapwa mo na hindi ba, much better na ayusin nyo sa pamamagitan ng pag-uusap ng heart to heart. Especially kung ano, kasamahan mo siya sa pananampalataya, di ba? Or kapamilya mo, yung kumbaga, merong pagkakataon para makapag-usap kayo ng maayos at masinsinan. So, para yung lahat ng mga sigalot or mga pag-aaway-away or magiging simula ng pag-aaway, sabi nga, habang pag may usok ay magkakaroon ng apoy. So, bago pa siya maging apoy, habang usok pa, dapat ay patayin na agad yung usok para hindi na ito mag-continue sa away or gulo, 'di ba? And syempre, ang pinaka makakapagpaayos naman diyan is 'di ba, ang usok kailangan buhusan mo siya ng tubig para tuluyang mamatay at hindi na siya mag-continue sa pagkakaroon ng apoy. So, ang magiging water natin sa ating mga pagkakaroon ng away ay ang salita ng Diyos. Ayan, ang salita ng Diyos kasi ay maaaring ituring natin na tubig na kung saan ay naglilinis sa ating intensyon, sa ating mga salita, upang ang mga salita na lalabas sa ating bibig ay purong nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kung ba ibinibigay sa ni Lord yung wisdom na sa sarili mo, 'di ba? Kapag alam mo na ay parang masama yata yung sasabihin ko or hindi makakabuti, so much better na wag na lang yung sabihin ko, umisip na lang ako or bigyan ako ni God mas maayos na salita na sasabihin or ipapaliwanag para doon sa aking kapwa, para hindi na kami magkaroon ng gulo at magkaroon kami ng kapayapaan or peace, di ba? So, nasa sa atin naman yan, kung sa sarili mo ay i-analyze mo na kung ikaw ba ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sigalot o pag-aaway, di ba? Or sa sarili mo, di ba? Parang nakita mo, ay ba, nagyayabang ba ako kaya nagalit itong kapatid o kaibigan ko na ito or kapamilya, di ba? Or kung siya naman talaga ang nagagalit sa hindi mo malamang dahilan, eh mas mabuti nga na pag-usapan nyo para at least malaman kung ano yung pinag-uugatan or pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan, di ba? So, sabi nga, ang lahat ng bagay ay nadadaan sa maayos na pag-uusap. And, ayun, bago kayo mag-usap, I suggested na mahalaga or kung kinakailangan ay magkaroon kayo ng prayer para ang inyong gagawing pag-uusap or pag-aayos ay maging matiwasay o maayos. Kumbaga, mag-intercede ka na ng una na ipanalangin mo sa ating Diyos na nawa ay maging maayos sa inyong magiging pag-uusap upang ito ay hindi na lumaki pa at maging apoy, di ba? So, yun, iwasan lang natin hanggat maaari na maging cause tayo ng pagkakasala or para magalit sa atin ng ating kapwa. And ayun, di kontento tayo sa kung ano meron tayo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kasi may iba, hinangad na yumaman. Paghangad naman na yumaman, gumagawa na namang masasama kagaya ng pagnanakaw, pagpatay, or yung nilalamangan ang kanyang kapwa, 'di ba? Na nagsusumikap din para umangat ang buhay. So hindi naman masama na maging mayaman. Ang maganda lang kung ikaw ay mayaman at ikaw ay may kakayahan ay hindi mo lamang ito sinasarili. Mahalaga na ibinabahagi mo ito sa iyong kapwa nang sa gayon ay mapaginhawa din kahit papaano ang buhay ng iyong kapwa, lalo na kung ito ay nahihirapan at most especially kung ito ay alam mong naglilingkod at lingkod ng ating Diyos, 'di ba? So sa buhay naman natin, ayan, syempre makikita mo or mapagtatanto mo kung deserving ba yung tao na yun or talagang siya yung in need talaga ng kailangan mong ibigay na tulong or anything na kailangan niya, sabi. Dahil sabi ka, dapat tayo ay maging deserving para bigyan ng kapwa natin ng tulong, 'di ba? And ipakita natin at patunayan natin na hindi masasayang yung mga itinulong sa atin ng kapwa natin. Kumbaga, either we give service sa kanilang pagbibigay bawa ng pera, pampagkain, pagpapaaral, 'di ba? So, pwedeng nga ba maging labandera ka nila or maglinis ka ng bahay nila or basta yung
ang magiging return mo sa ginawang favor sa iyo ng iyong kapwa ay kabutihan at kumbaga ay pagbabalik sukli sa ginawa niyang kabutihan sa iyo. Pero minsan kung halimbawa hindi naman kayo magkakilala pero ginawan kanya ng mabuti, 'di ba? Ang magagawa mo lang ay ipagpasalamat mo sa Diyos, ipanalangin na pagpalain pa yung taong tumutulong sa iyo, lalo na kung ito ay palihim at ayaw niyang ipaalam kung sino siya. Basta ang nais lang niya ay makatulong sa iyo is ayun, prayer is the best, na kung saan dun mo siya marireach na maipag-pray mo siya kay God na pagpalain at mas marami pa ang matulungan niya at hindi lamang ikaw, 'di ba? So tayo nawa ay maging advocate tayo ng pagtulong sa ating kapwa, and huwag nating ipagdadamot kung ano man yung tulong na makakaya nating magawa o mabigay sa ating kapwa. Kung kinakailangan ngayon sa oras na yun na kinakailangan ay maibigay na natin or maitulong na natin, kasi hindi natin alam kung mahaba pa ang magiging buhay natin sa mundo o yung taong nangingi ng tulong sa iyo ay mahaba pa rin ang buhay dito sa mundo, 'di ba? So, kung sino man na mauna sa atin, at least kung pwede ka nang, kaya mo nang magmahal, kaya mo nang magpatawad, kaya mo nang tumulong, ay ibahagi mo na to or i-give mo na during that moment or that time, para wala kang panghihinayang na hindi mo siya nagawa at lumipas na ang araw o oras na hindi mo nagawa, 'di ba? So, yun lamang po. Nawa ay tayo po ay may natutunan sa ating devotion na ito. Ang sinasabi na tawag dito, huwag tayong maging mapagmalaki kung ano man ang meron tayo. Much better na kung tayo man ay may nakakamit na tagumpay o kayamanan sa buhay, ay much better na i-keep natin ito sa ating sarili at itulong natin sa ating kapwa, 'di ba? Yung kumbaga maglaan para sa nalalapit na pagtanda, pero kung sakaling hindi ka man tumanda is in-enjoy mo na yung mga pinagpaguran mo o pinagsumikapan na ma-reach sa buhay. So, let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, maraming salamat po Panginoon sa panibagong karunungan, Panginoon, na ipinagkaloob nyo at siya sa atin nyo po ang puso namin, Panginoon, kung kami ba ay nagyayabang, Panginoon, o ang aming intensyon, Panginoon, sa aming ginagawa ay purong pagtulong lamang, Panginoon, at upang mapasaya namin kayo sa aming mga gawa, Panginoon. Naway siya sa atin niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, at ipahayag niyo kung sakali man na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay nagyayabang na hindi namin napapansin, Panginoon. Ngunit alam po namin, Panginoon, na ano man ang aming mga gagawin, Panginoon, mabuti man ito, masama, Panginoon, ay haharap kami sa inyo, Panginoon, upang matandaan at makita, Panginoon, ang aming mga kakulangan bilang tao, Panginoon. Pero alam po namin na nauunawaan nyo na kami ay dahil mula sa lupa, Panginoon, ay may kahinaan kami, Panginoon. But we are willing, Panginoon, to be changed sa bawat araw, Panginoon, from glory to glory, Panginoon. At nawa ay maging mabuti kaming ehemplo, example, Panginoon, at instrumento ninyo upang mapahayag sa aming kapwa ang mabuting balita, Panginoon, at mapakita sa kanila, Panginoon, na ang aming buhay ay nagiging kagamit-gamit sa inyo, Panginoon, at maging instrumento nyo kami upang matulungan ang mga nangangailangan pa. At alam po namin na lahat na aming mga panalangin, Panginoon, are yes and amen to you, Panginoon, especially kung ito po ay naayon sa inyong kalooban. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!